Mga kababayan, Mike Abe nang gagalaiti kay Senador Rodante Marcolita. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers at sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang itong si Mike Abe, mga kababayan, dapat daw nating bantayan. O kayo na lang yung magbantay. Itong si Senador Rodante Marcolita, mga kababayan, dahil nga usap-usapan ngayon, umuugong yung balita na si Senador Marcolita ay mapunta sa kanya itong makapangyarihang Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Naku po, natakot si Mike Abe. Baka mamaya maimbestigahan itong si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. At itong si Speaker Martin Romualdez, yung kanyang mga ayuda, yung kanyang mga paayuda, mga kababayan, pwedeng imbestigahan ito. Kung halimbawa, mapunta kay Senador Marcolita itong Blue Ribbon Committee, lagot yung mga nagpapasahod, mga kababayan, kay Mike Abe. Kaya natatakot si Mike Abe. Kaya ngayon, ang kanya na namang binibira, mga kababayan, bukod kay VP Sara Duterte at kay dating Pangulong Duterte, itong si Marcolita, para naman maging masama na naman sa paningin ng kanyang mga taga-suporta, itong si Marcolita. Nako po, Mike Abe, wala ka nang ginawang matino. Puro na lang kabangagan yung mga ginagawa mo. Alam mo bang marami ng mga Pilipino ang nagagalit sa'yo? Tingnan mo, kahit sa sarili mong social media account, pinagmumura ka na dyan. Dahil halatang halata na tumatanggap ka talaga ng magkano ang dahilan. Dahil sa patuloy mo at talagang pinagtatanggol mo itong administrasyong ito. Hindi talaga, mga kababayan, hindi mawawala sa isipan ng ating mga kababayan na itong si Mike Abe. Kasi nga, mga kababayan, isa itong journalist. Dapat sa mga journalist, mga kababayan, ay pumapagitnaan sila Magbabalita sila ng patas. Kaso nga lang, halos siguro lahat ng mga journalist ngayon, bukod na lang sa mga taga ni 25, ay parang mga bayaran. Meron pa pala yung mga journalist ng Isiminay. Yan na lang yata yung mga hindi tumatanggap ng magkano ang dahilan, mga kababayan. O kaya ito, balik tayo kay Mike Abe sa kanyang mga pinagsasabi kay Senador Rodante Marcolita. Bagito pa lang daw itong si Senador Rodante Marcolita, mga kababayan, kaya dapat daw natin itong bantayan. Pag halimbawa mapunta, makuha nga ni Senador Marcolita itong Blue Ribbon Committee, kayo na lang yung magbantay kasi ang laki ng tiwala namin. Hindi naman namin ibubuto yan si Senador Marcolita kung wala kaming tiwala niyan. Alam namin na isang napakagaling na abogado yan. Kita ninyo kung magsalita, talagang maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kababayan. Samantalang itong mga tao na ito, malabo pa sa sabaw ng pusit itong mga hinayupak na ito. Puro na lang paninira yung kanilang ginawa. O kahit anong paninira, mga kababayan, wala talaga silang tawag nito. Wala silang kaamor-amor sa ating mga kababayan dahil nga patuloy pa ring mataas. Na-maintain pa rin ni VP Sara Duterte yung kanyang trust rating. Ang layo na agwat ng trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos at yung kanyang amo na si Tamba. Hindi malang makadikit, mga kababayan. Paano yan? Paano yan manalo? Pag halimbawa magharap itong si Tamba, kahit sinong pambato ng administrasyong ito, pagdating ng 2028 presidential election, naku po, lalamunin lang ni VP Sara ng buhay yung ilalaban ninyo sa kanya. O ito na, mga kababayan, huwag na natin ito patagalin, sabay-sabay na natin ito panoorin. Ito po ang aabangan natin siguro lahat, hindi lang mga DDS at Marcos loyalists. Actually, karapatan nating bantayan at abangan. Ang Senado, especially yan pong Blue Ribbon Committee.
Bakit? Alam niyo yung Blue Ribbon Committee? Yung Alam namin. imbestiga sa mga graft and corruption issue. Mga kontrata, di umani anomalya, mga abuso sa kapangyarihan, lahat to ng mga malaking issue. Patay. Patay si Tambaluslos. Kahit itong si Pangulong Marcos, pwedeng imbestigahan ito. At itong si Congressman Chua. O bakit nagpatayo ka ng barangay hall dyan? Sa harap ng eskwelahan na wala man lang building permit. Magkano yung ginastos ng isang barangay hall na yan? Yung mga outpost na pinatatayo mo. Na wala namang mga permit at hindi pagmamayari. Sino bang may-ari ng lupa mga kababayan na pinatayo ni Congressman Chua? Kaya pinagigiba ngayon ni Yorme. Milyon-milyon yung halaga. O kaya pwedeng maimbestigahan ito. Itong mga tao na ito. Itong si Abante. Pwedeng maimbestigahan yan. Ni Senador Rodante Marcolita. Naku po, makikita ko ng mga kababayan kung mangyari na maging umakuha ni Senador Marcolita itong Ribbon Committee. Itong mga ng ano tawag nito mga kababayan, yung tawag nito ng aapi kay Senador Rodante Marcolita sa Kongreso. Pag mapunta sa Senado mga kababayan, tingnan ko lang, magmukhang mga basang sisiw kayo. Kaya ito yung kinatatakutan ni Mike Abe na mapunta kay Senador Marcolita itong Blue Ribbon Committee. Dahil nga malawak yung kapangyarihan ng Blue Ribbon Committee mga kababayan para mag-imbestiga sa mga government official na sa tingin ng ating mga kababayan ay mayroong mga ginagawang korupsyon. O ang daming gumagawa ng korupsyon ngayon. Lahat kayo, maimbestigahan kayo ni Senador Rodante Marcolita. Baka ikaw, Mike Abe baka maisama ka sa investigasyon kasi nga tumatanggap ka rin siguro ng magkano ang dahilan. O patuloy natin. Ang Blue Ribbon Committee ang mag-iimbestiga. Alam niyo kung bakit siya sabi kong aabangan? Aba, ang balita po ngayon, yan ang ibibigay dito sa bagitong senador na si Attorney Senador Rodante Marcolita. Bagito siya sa Senado kasi ngayon lang, pero matagal na po sa Kongreso at alam naman natin ang style niya. So kaya kaabang-abang. Sino kaya ang yun mga kababayan bagitong senador. Paano maging bagitong senador yan? Matagal na sa Kongreso yan. Hindi mo yan matatawag na bagito. Kung halimbawa mga kababayan, sa mundo ng politika, kung siguro ngayon lang itong si Congressman Marcolita naging government official mga kababayan, pwede mo tawagin bagito yan. Pero matagal sa Kongreso yan. Ilang taon sa Kongreso yan. Tapos parang pinapalabas mo, pinaparating mo sa iyong mga taga-suporta na itong si Congressman o Senador Rodante Marcolita ay kulang pa sa kaalaman. At tingnan nyo mga kababayan kung paano magsalita at magpaliwanag itong si Senador Marcolita. Napakagaling nito. Isang magaling na abogado. Kung baga sa Mike Abe, isa kang journalist, pero kumbaga kung ipaghahambing natin itong dalawa na ito, wala pa sa kalingkingan itong si Mike Abe kay Senador Rodante Marcolita. Kaya yung mga paninira mo ngayon, yung mga banat mo ngayon kay Senador Marcolita, hindi yan talaga tatalab. Siguro may maniniwala sa'yo. Yung mga taga-suporta mong mga tanga-tanga na katulad mo rin na isang uplok. Napaka-uplok ng tao na ito mga kababayan. Marami namang nagsasabi. Marami namang komento na nababasa natin na si Mike Abe daw ay isang bayarang journalist. O kayo na lang yung bahalang humusga kung may katotohanan ba yan. Basta yan yung mga nababasa natin. Hindi naman siguro sila magkukomento mga kababayan kung hindi nila napapansin. Dahil nga ang puro bukang bibig nitong tao na ito, Duterte, Sara,
tapos itong mga kalyado ni dating Pangulong Duterte, talagang sinisiraan niya. Hindi na natin tapusin itong video ni Mike Abe. Yun nga, sinasabi niyang bagito itong si Senador Rodante Marcolita. Pero ang katotohanan mga kababayan, napakatagal na sa mundo ng politika itong si Congressman Rodante Marcolita o Senador Rodante Marcolita. Kahit na yung mga siguro, yung mga bitiranong mga senador dyan, yung mga pabalik-balik na lang sa Senado na wala namang ginawa. O katulad niyang si Ping Lacson ninyo, yang Tito Soto ninyo. Ano bang ginawa ng mga yan? May naitulong ba? Dapat talaga mga kababayan, yung ilagay natin sa mga ganyang posisyon, dapat yung may sapat na kaalaman. Hindi pwede yung sikat ka lang ay ilalagay natin sa mga posisyon na yan. Yun ang dito na lang muna at bago tayo magtatapos, nga ka, Mike Abe ka, ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay may bagong komento, Limuel, shoutout sa iyo idol. Aimee Marcos, always Noto Addict, PBBM, tama. Shoutout na rin kay Bibiris Jimmy. Bibiris Jimmy dapat talagang makulong. Unang-una, sino? Sino ang gusto mo makulong? Unang-una, si Chihuahua. Laos ka na, Abi. Mag-TikTok ka na lang. Mag-TikTok ka na lang daw, Abi. Shoutout na rin, sino ito? Si Amila Bilida. Ano sabi ni Amila Bilida? Kahit ako naman, pag pira inalok sa akin, hindi ko na babasahin. Sayang 150 million. Patusin ko na. Uplok. Uplok lang kasi si Mike Abe. Uplok, di ko na sabing bubab. Uplok. Yato rin kay March Bitog. Pag ginulong ang mga congressman, isama nyo na si Mike Abe. Excuse me. Yato rin kay Alan Lanila Artiswila. Dapat lang makulong yung pumirma, lahat pira ng taong bayan. Totoo yan. Pira naman ng taong bayan yan. Ito naman kay GB Castro, Mike Abe, laos ka. Laos talaga. Sabi naman ni Carlo Totor, malaki rin siguro ang napipira niyan. Mike Abe, suntukan na lang tayo. Yan ang Mike Abe, may nagamon sa inong suntukan. Batnam, panalo ka kanatol. Kasi ang taong tulad ni Abe, sinungaling, walang kasing sama. Para kumita lang duwag ang ganyan at mahina ang loob, lalo na kung sa away. Ang ganda ng comment tol, God bless. Yan na nga, maganda ang comment daw ni tawag dito ni Carlo Totor. Shoutout na rin kay Ma'am Bergie Veraldios ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Ma'am Joyce ng Japan, Ma'am Bergie Veraldios ng Pulilan, Bulacan, at kay Ma'am Idud sa Borby, at sa lahat na lang at once again, this is Ronnie TV, mo ingat na lahat. God save the Philippines.